Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin si Yahweh El Shaddai. Ang pagsasalu-saluhan po natin sa araw na ito, ihahanguin natin mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 25, talatang 31 hanggang sa mga sumusunod. Matthew chapter 25, verses 31 up to the following. Ang may pandinig ay makinig. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan o at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y nagkasakit at nasa bilangguan at hindi ninyo ako dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin niya sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid ko kay Kristo, ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sambahin ng Panginoon. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven,
Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Gayon din sa mga nanonood ngayon sa internet, sa live broadcast sa YouTube, pinagpalang araw po sa inyong lahat. At lahat ng mga naggagandahan, mga pinagpala, mga mayayaman, malulusog, malalakas, magsiupo na. Pag uupo na, maligaya na silang lahat. Okay. Ngayon po ay naka-live tayo. Pwede nyo nang i-share yan. Naka-live tayo ngayon sa Facebook, sa El Shaddai Doha Qatar Chapter, at sa ating, ano-ano ba itong ating mga YouTube, ano pa, Facebook. Ayan. Actually, kaya po iyan ay nilalive ko agad kasi meron tayong kapatiran nagsabi sa akin, sabi nila, Brother Ron, alam niyo po ba na kapag kayo naggawain, kami po ay sumasabay. Kaya pag tayo doon nagsimula na ng broadcast, pati sila nakikibroadcast. Ano? Kaya mahalaga po na bawat isa sa atin ay maging bahagi ng broadcast na ito at yung pagtapo ng biyaya ng Panginoon, maging live din para sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mga naandyan sa gilid, Brother Danting dalawa, tsaka si Brother, dito kayo umupo sa harap. Magdala kayo ng bangko dito. Ayan, lahat ng nakatayo, lahat dito sa harap ko. Sige, bitbitin nyo bangko nyo. Ayan, para walang nakatayo. Instruction ko na kagabi pa yan, walang uupo sa side na yan, di ba? So, alis kayo dyan, Brother Gilbert, pati ikaw, dito ka. Wala naman kayong gagawin ngayon, hindi naman kayo lalabas o magbubuhat. Kaya, dito ang sabi. Dito. Okay, paalala muna. Kung ayaw nyo sumunod, bahala kayo. Ha? Alam nyo po kung bakit ko sila pinauupo dito, pinaalis ang tao dyan, nilipat lahat, sapagkat tatanggalan tayo ng room 103. Diretsahan na to. May sumisilip po sa ating community at sinasabi na kakaunti lang tayo kumpara sa kanila, bakit tayo dito na ng itlog sa room 103? Mula pa noon. Kaya, pinagpaplanuhan na kung kakaunti ang attendance kasi, mayroon pong kumuha ng retrato sa atin na hindi natin alam dyan sa pintuan na yan. At sa pagkuha ng retrato na yon, nakita po na iilan lang yung tao dito sa loob. Tapos, iyon na yung ipinalabas na balita na sinabi na kokonti lang daw ang tao, bakit ibinibigay sa atin ang malaking kwarto? So, ibig sabihin, hindi man tayo diretsahin, gusto tayong paalisin. Iyon yun. At sinisita rin na napakarami daw nating mga instrumento na ginagamit. Mas marami pa raw ang instrumento kaysa sa tao. Kasi iyon ang nakita doon sa retrato ng mabait na nagretrato. So, kung sino man yun, di natin kilala at ayoko din mag-mention ng community. Pero dahil nga sinabihan tayo, kaya ngayon, gumagawa tayo ng aksyon. Kaya nga, ang daming napalitan sa mga upuan kasi gusto ko mangyari na kapag sila man ay gumawa uli ng pagre-retrato, sa retrato makita yung tao nang hindi sinasabing tayo kakaunti. So, may pagkakataon na nakikita nyo naman talagang jam-pack. May araw talagang ganon. Hindi pare-pareho eh. May araw na sobrang init. May araw naman, tingin ko kasi yung nakuna na retratong yun, nag-uumpisa pa lang ang gawain. Kaya nga kagabi, nagpalabas po ako ng video na hinihiling ko sa inyo na hanggat maaari, sa umpisa pa lang, nandito na tayo. Maagang dumating, para kung meron mang litratista, ay makunan tayo ng maganda at nakangiti. Hindi yung nakakandid siya tayo eh. Okay? So, iyon po ang dahilan. Kaya din pinalipat ko sila, para kung may maglitrato, marami sila doon. O diba? Ay talaga namang marami. Kailangan sinasabi kasi, wala pa daw sa kalahati yung nakita sa retrato na tao. Mas marami pa raw yung bangko tsaka sa mga gamit kaysa sa mga tao. So kaya ngayon, kailangan nating patunayan na talagang marami ang tao kaysa sa gamit. Amen? Kasi kung hindi natin mapapatunayan,
baka tayo'y ilipat. Pero ipanalangin natin sa Panginoon na wag naman mangyari. Ano po? Pero ang mga anak naman ni El Shaddai, kung saan ilagay, sumusunod tayo. Amen? Sabi ko nga, sa totoo lamang, kaya nga hindi dumadami ng sobrang dami talaga ang attender. Kasi ang ibinibigay ng Panginoon na tao, ay yun lamang sapat sa kwarto. Kasi kung sisidlan pa tayo dito ng isang tambak na tao, sa totoo lang po, napakainit. Hindi kakayanin. Yung aircon nga, 4 na, hindi kinakaya yung room sa laki. 'Di ba? Pero, sabi nga namin, hindi totoo nakakaunti sapagkat kahit manood kayo sa live, ay talagang marami, lalo na pag sumapit ng 11 o'clock. Yan nga ina-explain natin, na once na nag-11 o'clock, ang dami kasing mga hindi nakakasimba ng Tagalog na sumisimba ng English. At yung mga nagsimba ng English na 10 a.m. Mass, nagdadatingan niya ng 11. Kaya nga minsan inaabot ko sila pag nakaupo na ako dyan, ang dami nagdadatingan. Parang hina ng mic ko, masakit sa lalamunan. Dadatingan na sila dyan. 11 o'clock yun. Kaya doon jumadjampak ang tao. Kaya sabi ko, dapat kinukunan yung mga bandang pagitan 11:30, mga ganyan. Kasi kinunan siguro ay 9:30, kaya walang tao. Kaya nga, yung iba nangangapi pa doon sa ibaba. Ha? Ang ginawa, kundi magkapihan doon. Pero ganun pa man, panalangin natin sa Panginoon na maging maayos ang lahat ng bagay. Sapagkat ang Diyos naman na ating sinasamba ay Diyos ng kaayusan. Diyos na handang tumulong, handang dumamay sa lahat ng panahon. Amen? Pero kasi naghahanap ng pruweba. Kaya nga sabi ng isang council kanina, Brother Ron, i-explain mo na sa kanila kasi maraming nagtatanong bakit parang may mga nagbago. Ha? Lokasyon lang po at pwestuhan ng nagbago. Mga muka, yung pa rin. Yung pa rin. At yun din ang ina-explain namin sapagkat marami talaga tayong attender, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay, na hindi naman regular nakakadating. Kaya minsan may pagkakataon talaga, nakikita nyo naman, di ba, minsan nakatayo na nga lang, punong-puno, minsan umaabot hanggang dito. Talagang wala, punuan eh. Anong gagawin natin? Kaya lang, iba kasi yung nakitang pruweba daw ng retrato doon sa ating sinasabi. Kaya ngayon, patutunayan natin na tama yung ating sinasabi, na hindi mas marami ang gamit kaysa sa tao. Amen? Amen? Pero ganun pa man, palakpakan natin ang Panginoong. At ipanalangin din natin na maging maayos ang lahat ng bagay. Amen? Ang dami nang umuwi ng Pinas, ang daming nag-for good, pero ang Panginoon talaga hindi nagkukulang. Bakit kamo? Kapag may umuwi, kapag may umalis, may bagong mukhang dumarating. Naobserbahan nyo ba yon? Nung last week, si Brother Jimmy, meron daw ko-contact sa akin. Ewan ko, nandito na ba ngayon yun? Dapat number mo binigay. Sa bagay, hindi ka rin pala sumasagot lagi. Ha? Pareho tayo, hindi nagsasagot. Di pagtawag, no? Dapat Sister Socorro binigay mo. So, meron daw umaattend na bago. Tinanong daw yung number ng Qatar. Kasi ang dami nga namang bago talagang dumadating. Minsan bago ang muka, minsan bago lang yung damit, hindi pare-pareho, bagong make-up. Kaya nag-iiba yung anyo. Pero, ang Panginoon, pag naglagay, saktuhan lang. Yan ang napag-aaralan ko mula pa noon. Sabi ko, bakit kaya hindi kami dumadami ng sobrang dami talaga? Isa yan sa mga sagot na nakita ko kasi maraming minsan pag umattend, lalo na yung mga baguhan na hindi pa ganun kalalim at hindi pa ganun karami ang tanim sa puso na mabuting balita. Kapag iyan po ay nainitan, kapag iyan po ay nasikipan, di na bumabalik. Totoo yan. Di ba sabi nga yan, nung naghasik daw ang manghahasik, may mga nalaglag ng ganto, may nalaglag sa ganyan. At yung nalaglag sa ganto, nasagi mo lang konti, namatay. Yung ganto, nainitan ng araw, namatay. Wala ng tubig, namatay. Ganun talaga eh. Ha? Pero, ako po ay naniniwala na lahat tayong nandito na tinawag ng Panginoon, talaga namang tayo ay pinili. Pinili ka. Kasi hindi ka mananatili, hindi ka magtatagal kung hindi ka pinili.
kahit nung tayo pinili, ay narito tayo, hindi naman lahat din ay lumalago. Sapagkat maraming tinatawag, maraming pinipili, pero patuloy pa rin nagpapaalaga sa Panginoon. Kaya nga, ang gawain ng Panginoon ay aalagaan tayo. Tatamnan ng mabuting balita, tuturo ang maging matatag sa pananampalataya na nagbubunga ng katatagan sa buhay. Kaya nga po, di ba, lahat tayong nandito, iba-iba tayo ng pinagdaraanan araw-araw. Iba-iba tayo ng gusto, iba-iba tayo ng hilig. Pero at the end of the day, iisa tayo ng Espiritu pagdating sa pagsamba. Walang mayaman, walang mahirap, walang mataas, walang mababa. Kasi darating ang panahon, at alam naman natin, na ang purpose ng ating pananambahan at pag-aaral ng mabuting balita ay upang yung puso natin, ang ating espiritu at ang ating katawan ay higit na maging malapit sa Panginoon. Sapagkat ang bottom line ng lahat ng ginagawa natin ay yung sinabi ng mabuting balita. At ano yon? Tanggapin ng bawat isa ang kaligtasan. Lahat tayo ay mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos at makakasama sa Kanyang kaharian. Kapag hindi po iyon ang purpose ng pagpunta natin dito, nangangahulugan, sayang ang ginagawa niyong pag-upo o maaring ito ang pastime ng iba. Pero kapag ang ating dahilan ng pagpunta sa gawain ng Panginoon at pakikinig ng Kanyang salita ay buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon, wala raw minimithi ang puso na hindi ipagkakaloob ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So lahat tayo mamamatay. Sabi mo nga katabi mo, kapatid, mamamatay ka rin. Surprise! Bakit ka susurpresahin ng kamatayan? Kasi wala namang nakakaalam kung kailan. Diba? Mayroong mga nagkasakit, mayroong inatake sa puso, pero binuhay pa rin. Ibig sabihin, may bonus prize ka pa kay Yahweh El Shaddai. Amen? So, bawat isa po sa atin, may kanya-kanyang itinakdang araw ang Panginoon. Pero alam nyo ba si Yahweh El Shaddai, napakabait na Diyos sapagkat minsan kahit punong-puno ka na ng sakit sa katawan at nakatakda ka ng mamatay, nahihilot din ng Diyos. Nahihilot. Pwedeng humingi ng extension sa Panginoon. Biblical yan. Merong isang hari na matetegi na. Nung humingi ng extension dahil sa mga ginawa niyang kabutihan, dinagdagan pa ng Panginoon ang buhay niya. So, naihihingi din ng extension ang kamatayan. Pero, lahat mamamatay. Kung mapapansin po ninyo, si Lazaro, kilala niyo po si Lazaro? Taga Madina't Kalipa. Si Lazaro, namatay. Binuhay ng Panginoong Jesucristo. Pero matapos siyang mabuhay, nagtuloy-tuloy ba siyang mabuhay? Hindi, namatay din siya. Kasi nga, wala namang matitira sa mundong ito ng alive and kicking for life. Kasi dito, walang forever. Sa mundo, walang forever. Kahit minamahal mo, matotodas din yan. Hindi yan forever. Kaya, ang forever lang ay ano? Yung ating espiritu. Sapagkat ito ang haharap kay Yahweh El Shaddai at magsusulit. At pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, doon po ang pinakamalaking beauty pageant na magaganap sa buhay nyo at buhay ko, na kung saan mayroon doong the last question and answer of all times. Tatanungin tayo ng Panginoon pagharap natin sa Kanya. Hindi po itatanong ng Panginoon ilang ikapu ang ibinigay mo. Hindi tatanungin ng Panginoon kung ilang tao ang naakay mo sa gawain. Hindi itatanong ng Panginoon kung ganong kadami kang kumain ng lechon at tumaba ka ng ganyan. Ang tatanong sa atin ng Panginoon ay isang bagay. Nung siya ba'y nagutom, pinakain mo siya? Nung siya ba'y nauhaw, pinainom mo? Nung mabilanggo ba siya, dinalaw mo? Nung walang maisuot,
Binigyan mo ba siya ng maisusuot? Nung walang matirahan, pinatuloy mo ba? Marami sa atin, tayo yung taong tinutukoy na mabuting balita na sasabihin, Panginoon, wala kaming natanda ang ginawa namin sa iyo yan. Pero minsan, yung ginagawa natin sa iba, hindi natin alam dahil hindi tayo aware. But it is Jesus. Siya ang Panginoon. Kaya nga, makikita mo ang Diyos, makikita mo ang Panginoon sa mga taong maliliit, sa mga taong naghihirap, sa mga taong dukha. At alam po ninyo, isa ang mga taong naghihirap, nagtitiis, sa mga sumisigaw na tinig sa langit. May 3 tinig yan na sumisigaw sa langit. Kung hindi ko nakakalimutan, yung isang tinig na sumisigaw sa langit ay yung pinatay ng walang hustisya ata. Tulad ng nangyari kay Cain at kay Abel. Yung dugo ng kanyang kapatid ay sumisigaw, umiiyak. Nadidinig yun ni Yahweh El Shaddai. Pangalawang nadidinig lagi ni Yahweh El Shaddai sa langit, yung mga taong naghihirap, mga mahihirap, mga dukha, mga maralita. Pag iyan ay pinagkaitan mo ng tulong at nagsumbong sa langit yan, nadidinig yan ng Panginoon. Kasi isa yan sa mga pinakikinggang paghikbi, pag-iyak, pananambitan ng Panginoon. Yung isa, nakalimutan ko. Natatandaan nyo ba, preachers? Ano yung 3 yun? Si Cain, yung dugo na sumisigaw. Sino pa? Mga mahihirap. May pangatlo na sumisigaw, na pag yun talagang sumigaw, madidinig mo parang si Brother Ron. Nakalimutan ko yung pangatlo. Well, anyhow, lahat yan ay ipagsusulit sa Panginoon. Sa hukuman ng Lord, pag tinanong yan, iyan daw ang final question kahit sa Book of Revelation. Ang itatanong sa atin, ano ang ginawa mo sa iba at sa sarili mo, ginawa mo sa Panginoon. Amen? Kaya kung hanggang ngayon, mayroong ka pa rin kaaway at kagalit, kapatid, patawarin mo na. Batiin mo na. Kasi hindi mo alam kung kailan ang oras ng pagsulit mo at baka pasok ka na sa langit pero dahil sa nag-iisang kagalit mo, hindi ka pa tinanggap doon. Amen? So, ang araw pong ito ay isa sa pinakamahalagang araw ng kapistahan ng Inang Simbahan. At bukas, magkakaroon ng bagong santo ang simbahan. Si Saint Carlo Acuti. Kami nung nagpunta kami ng Italy, nakita namin ang katawan ni Saint Carlo Acuti. Bukas, saint na siya. Ngayon, beato. Ito po yung katawan na ang sungit-sungit ng madre doon sa loob ng simbahan, ayaw papikturan. Pero dahil sa galing ni Sister G magtago ng camera, nakasilipsi siya ng picture. Pero yung madre, ayaw talaga, wala kami magawa. Masungit yung madre. No puto raw. Hindi naman kami nangihingi ng puto. No puto. So, wala ka magawa. Kaya, nung kami nakaupo, kunyari si Sister G, may padasal-dasal, yung pala may camera nang nakasilip sa bag. Ang bilis. Nakunan yung picture, yung katawan ni Carlo Acuti. So bukas, kakanonize siya. Magiging bagong millennial saint. Na sa kasaysayan, siya ang kauna-unahang santo na ikakanonize ni Pope Leo. So siya ang kauna-unahan. Pero sa araw na to, sinong santo ang pinagdiriwang natin? Nga bells. Sinong santa ang pinagdiriwang natin ngayon? Sabi lang, Mama Mary. Hindi ngayon yun. September 8 pa yun. Birthday. Sinong santa ngayon? Yan, nagse-search na yung mga liturgical sa cellphone, no? Hallelujah! Kailan ang kapistahan ni Santa Teresa ng Calcutta? Si Mother Teresa, saint na yon. Saint Mother Teresa ng Calcutta. Kilala niyo yon? Posibleng di mo makilala yon. Isa rin yun sa mga millennial saints.
Piyesta niya ngayon. Pero ngayon ba talaga ang piyesta niya? Actually, tinalaga yan, kinanonize kasi yan September 4 eh. Kaya lang, idineclare ng simbahan na ang kanyang kapistahan ay yung first Friday ng September. Kasabay ng First Friday devotion sa kabanal-banalang puso ng Panginoong Jesucristo na kanyang pinaglingkuran habang siya'y nabubuhay. Mother Teresa of Calcutta. Kailangan gulatin. Kasi ang sarap na ng pagtulog ng iba. Yung iba nga, di alam, nakanganga. Ha? Sigaw nyo nga, Saint Mother Teresa. Mother Teresa, Ipanalangin mo kami. ipanalangin mo kami. Maganda pa, minsan ginugulat ang tao eh. Question, mahal ba natin ang Diyos? Sino mahal si Yahweh El Shaddai? Taas ang dalawang kamay. Okay, walang bababa. Lahat na nagmamahal sa Panginoon. Okay. Tatanungin kayo ng Panginoon pag nategi na kayo. Ang tanong sa atin, nung bang ako'y humingi ng maiinom, pinainom niyo ko? Sagot! Okay, sagot na sagot ha. Pag-aralan nyo, pikit kayo, isip kayo, sino ba yung mga taong humingi sa akin ng maiinom na pinainom ko? Nung nagutom ba ako, pinakain nyo ako? Sa potluck nga, wala kang dala eh. Pinakain ka dyan. Buti pa linggo-linggo dito may nagdadala ng tinapay. Talaga nagpapakain siya. Nung ako ba'y walang matuluyan, pinatuloy mo ako? May pinatuloy na kayo? Amen. Nung may nabilanggo, dumalaw ba kayo sa bilangguan? Yan ang mga itatanong. Dapat lahat yan masagot mo ng yes. At sasabihin sa'yo ng Panginoon, congratulations, you are first runner-up. At papapasukin tayo sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi kung ano ang ginagawa mo sa mga dukha, sa mga sa mga mahihirap, yun din ang pamantayang ginagawa natin sa Panginoong Jesucristo. At yung ginagawa natin yun ay paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Now, ano po ba ang topic natin ngayon? Ano-ano ang ilan sa mga aral ng buhay na maaari nating mapulot buhat sa buhay ng isang tunay na gumagawa ng pag-ibig para sa Diyos at para sa kapwa? Una, gawin natin ang pagkakawang gawa na puno ng pag-ibig. Tanong, marunong ba tayong magmahal? Okay. Kapag ikaw ay mapagmahal, likas sa iyo ang pagiging maawain at mahabagin. Kapag ikaw ay mapagmahal, kapag may nakita kang kaawa-awa, madali kang maawa. Madaling maantig ang puso mo, at kahit na minsan wala ka, gusto mong tulungan. Dahil nahahabag ka, naaawa ka. Kapatid ko kay Kristo, ang pagkaawa po ay ang puso ng Panginoon. Kapag ang puso natin ay pusong maawain, we are adopting the image of Christ na siya ay may pusong madaling maawa. Isa po ito sa palatandaan na ang tao ay na kay Kristo kung ang tao ay madaling mahabag, madaling maawa sa kanyang kapwa, at yung pagkaawa na yon ay sinusundan ng gawa. Kasi marami po ang naaawa, marami ang nahahabag, pero doon lang natatapos yon. Hindi nagpapatuloy sa paggawa. So ang habag at awa ay nagbubunga ng gawa. Tanong, pwede bang magkawang gawa na walang pagmamahal? Ulitin ko tanong ha. Pwede ba tayong magkawang gawa na walang pagmamahal? Pwede. Pwede. Kasi, minsan, dumating ang sitwasyon, tumulong ka lang, pero hanggang doon ka lang. Pero pangalawang tanong, pwede ka bang magmahal na hindi ka nagkakawang gawa? Pwede ka ba magkawang gawa na hindi ka nagmamahal? Ha? Ulitin ko tanong, pwede ka ba magkawang gawa na hindi ka nagmamahal?
Pwede. Pero pwede ka bang magmahal na hindi ka nagkakawang gawa? Hindi. Kasi lahat ng nagmamahal may binubunga. Lahat ng nagmamahal, lahat ng tao na ang ginagawa, sinasamahan ng puso, mayroon kang ginagawa. Kaya yun po ang sinabi ko sa inyo kanina. Katambal ng pagkakawang gawa ang pagmamahal. Kasi kapag minahal mo ang tao, gagawin mo ang lahat upang tulungan siya. Diba? Hindi lang sa pera. Minsan walang trabaho. Pero pag lumapit sa iyo, ihahanap mo ng trabaho. Diba? Walang visa. Gustong makabalik ng Qatar. Walang magawa sa buhay. Pero dahil naawa ka, nahabag ka, sinama mo ang puso, sinama mo ang pag-ibig, tinulungan mo. Tama? Tama? Bakit mo tinulungan? Kasi nagmamahal tayo. Amen? Walang makain. Nagdala ka ng potluck. Binigyan mo ng pagkain. Nabusog. Nung siya'y mabusog, nagkawang gawa ka. Mahal mo siya? Hindi. Ha? Mahal. Bakit? Kasi sinabi ko kanina yung salitang nahabag ka. Amen? Ang taong nahahabag, may ginagawa sa kapwa. Hindi ka pwedeng maawa na wala kang gagawin. So, lahat ng may pagmamahal ay mayroong bungang ginagawa. At yung bungang yun ang pagmamahal na ipinakita ni Saint Mother Teresa ng Calcutta na ipinagdidiwang natin ngayon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Happy Peace Day. Ha? Sabihin nyo nga uli, Santa Teresa ng Calcutta, ipanalangin mo kami. Now, bakit sinasabi ko na hindi ka pwedeng magmahal na walang bunga, walang ginagawa? Bakit hindi pwedeng mangyari yon? Kasi sinabi ng Panginoong Jesucristo, faith without action is dead. Kahit manalig ka ng manalig, manampalataya ka ng manampalataya, at ipagsigawan mo sa lahat na ikaw ay anak ni El Shaddai, anak ka ng Diyos, pero walang bungang nakikita sa iyo sa pagmamahal, sa pagkakawang gawa, sa pagtulong sa nangangailangan. Sabi ko nga sa inyo kanina, isa sa mga umiiyak na pwedeng marinig ng Diyos ay ang mga taong kapos-palad. Yung mga nasa laylayan ng lipunan. Sa sandaling iyan ay humingi ng tulong sa iyo at pinagkaitan mo't pinagdamutan at ya'y nanalangin sa Panginoon, kapatid, pakikinggan ng Diyos ang dalangin ng mga mahihirap. Amen? Kaya bakit po ang simbahan, nung panahon ni President Duterte, tayo ay against sa mga pagpatay. Ayaw natin na yung masasama, pinapatay. Bakit ayaw natin? Pero marami rin ang natutuwa sa mga pinapatay. Kasi katwiran nila na uubos ang mga sakit ng lipunan. Pero alam nyo ba na itong santang ipinagdiriwang sa araw na ito ay isang santang umaakap na mga taong palasakang buhay? Isang santang umaakap na mga taong tinutukoy kong dapat patayin? Bakit? Sapagkat ang tao may pagbabago. At ang pagbabago, ang nagdudulot at nagbibigay niyan ay ano? Ang Panginoong Jesucristo. Bakit maraming tao ang gumagawa ng masama? Kasi may history mula sa pagkabata. May pinagmulan. Ang iba, nagmula sa panahon na ang kanilang mga magulang ay hindi sila tinuruan. Kaya nga, di ba, nung nakaraang talk ko, ang sabi ko sa inyo, kayong mga magulang, palakihin ninyo ang inyong mga anak sa aral at salita ng Diyos. Sapagkat kapag matibay ang pundasyon, kahit lumiko-liko ang daan niyan sa kanyang paglaki, dadating at dadating ang panahon na ibabalik yan ng Panginoon sa tamang daan. Kasi may pinundasyon kang matibay. Totoo naman yan, lahat tayo nagkakasala. Totoo lahat tayo kahit na masyado tayong religious. Ako, religious ako mula pagkabata. Ultimong tunog ng kampana, alam ko kung ano ibig sabihin. Pero, nung nag-aral ng high school, nag-aral ng college, minsan yung daan mo gumaganong-ganon, no?
Bakit? Kasi maraming pang-akit ang mundo. Maraming bagay na ibibigay sa iyo, aakitin ka. At yung mga pang-akit na yun, kapag kinagat mo yon, ay nako, winner ang kaaway. Wala po sa atin ditong santo at santa. Amen? Pero lahat tayo po pwedeng maging santo at santa. Kaya nga bukas, kanonation nino. Oh, wag niyong kalilimutan yan. Tinuturo si Father. Hello, Father. Magandang araw po. Tuloy tayo. Ikalawa, dapat maunawaan natin na sa buhay na ito, ang tunay na kahirapan ay yung mga taong hindi katanggap-tanggap at mga tao na hindi kamahal-mahal. Ulitin ko, sa madaling salita, ang pinakamahirap na pwede mong ituring sa daigdig na ito ay yung mga taong hindi kamahal-mahal at yung mga taong nilelenjek ng lipunan. Naranasan nyo na ba sa buhay nyo na minsan, hindi kayo tinanggap? Naranasan nyo na ba sa buhay nyo na minsan, dahil ito yung lifestyle ko ngayon, hindi ako katanggap-tanggap sa iba? Bibigyan ko kayo ng example. Kami po ay lumaking mahirap. Ang nanay, mula sa kanya, siya ang panganay, hanggang sa pinakasyam na kapatid niya, lahat sila naging katulong ng kanya-kanyang mga tiyahin. Kaya ang nanay ko, 25 years nagkatulong, doon sa tao naman, nakamadrona, na siyang tumulong para ako ay makuha sa health center. Kaya ako naampun ng magulang ko. Dahil sa tulong ng taong yon. Kaya may ginagamit talaga ang Diyos eh. Di ba? So, nangatulong sila, lahat silang magkakapatid. Nung natapos na ang pangangatulong, lahat may mga pamilya na, nakakalungkot isipin na lumalaki po kami na pag nag-iimbita ng handaan yung kanyang mga pininsan, pumupunta kami sa handaan, pero ang diretsyo ng nanay at ng kanyang mga kapatid sa kusina. Na-experience nyo po yan? Na-experience nyo? Dumidiretso sa kusina, hindi dumidiretso sa mesa, sa hapag. Bakit? Kasi manunulungan. Manunulungan. Bakit siya nanunulungan? Kasi wala siyang maibigay. Sa tao, kapag hindi ka makapag-ambag ng pera, ang inaambag mo, serbisyo. Nakikita po ninyo yun? Marami ang walang kakayahan pero kayang magserbisyo. Sa gawain ng Panginoon na tulad nito, kapag may mga potluck tayo, minsan yung iba, sabihin na natin ng totoo sa hindi makapagdala ng pagkain, walang maiambag na pagkain. Pero sila ang magsasandok, sila ang magliligpit, sila ang maghuhugas. Di ba't napakasarap tingnan? Pero may mga tao naman, wala na nga maiambag, wala na nga maitulong, pabigat pa. May ganun din tao. So iba-iba talaga ng kategory ang mga tao. Ha? Ngayon, kapag ikaw ay hindi katanggap-tanggap, minsan ang karaniwan sa mga hindi katanggap-tanggap at mga kaawa-awa, yung mga mahihirap eh. Diba? Sa mga gatherings, kapag lahat sila magaganda ang damit, ikaw pangit kasi ala ka maibiling damit, pupunta ka ba? Hindi, nahihiya ka kasi eh. Diba? Majority na mahihirap, mahihiyain. Amen? Pero may mahirap din na makapalang mukha. Hindi lahat ng mahirap ay mahihiyain. Ha? Now, sino itong mga hindi katanggap-tanggap na ito na dapat mahalin? Sabi ni Saint Mother Teresa ng Calcutta, ng isa sa kanyang mga talks dati, marami daw mga tao, lalo na sa Europa, ang mga nagiging drug addict. Marami ang nalululong sa droga, marami nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Sa anong dahilan? Sapagkat kulang ng paggabay ng magulang. Kasi ang magulang laging busy. Walang oras. Mga kapatid ko kay Kristo, kapag wala kang oras sa pamilya mo, sa anak mo, hahanap yan ng ibang tao na mayroong maibibigay sa kanilang oras. Tandaan niyo po yan. Pero ang anak mo, kapag ang pamilya mo, pinalaki mong intak kayo, sama-sama, masaya ang pamilya, kahit na may manligaw dyan, hindi niyang pipiliing mag-asawa agad. Bakit? Kasi masaya yung kinalakihang pamilya.
isa po sa mga kapatiran natin, sabi ko, bakit hanggang ngayon ang tanda-tanda mo na hindi ka pa nag-aasawa? Ang sagot niya sa akin, alam mo Brother Ron, lumaki kasi ako sa masayang pamilya. At kapag nakikita ko yung mga pamilyang nasisira, nag-aaway-away, hindi maayos, dahil yung mga anak hindi pinalaki ng tama, ay natatakot akong mag-asawa. Sabi niya yun hindi sabi ng lahat. Bakit? Kasi ang kinalakihan, maganda, masayang pamilya. Kung ganun pala, bakit hindi natin punuin yung pamilya natin ng kaligayahan? Kung ganun pala, bakit hindi natin punuin yung pamilya natin ng kasayahan, ng pagiging solid na magkakapatid? Sarap tingnan nun mga magulang, ang mga anak niyo po, maaari niyo lang po iyang i-build up habang iyan ay bata. Pag iyan ay umakyat na ng high school, nagkakaroon na yan sariling isip. Minsan, lumalayo na yan sa'yo. Kaya nga kapag ang bata, kasama mo pa ngayon, ay nako, sulitin mo na ang mga pagkakataon. Kung pwede kayong mamasyal, tumingala sa langit, bilangin ang mga bituin sa gabi, magkwentuhan kayong mag-iina, mag-aama, gawin na ninyo. Kasi hindi sa lahat ng panahon, kasama nyo sila. Pagdating niya ng high school, maghahanap at maghahanap yan ng ibang makakasama. Lalo na kung ang kinalakihan niya, hindi siya nakakakita ng ganong kasama. Hello. Nangakapikit na kayo So, marami sa Europa at sa ibang lugar, lalo na doon, marami mas mataas ang antas, ang percentage ng mga drug addict dahil sira ang pamilya at walang panahong turuan ng mga anak. Alam niyo po ba, sa Italy, doon ako nakadinig na ang simbahan ay ibinebenta. Ang simbahan, pag-aari ng tao. May mga ganong chapel, may mga ganon, ang may-ari tao. Parang yung pinaggaganapan ng El Shaddai doon, sabi nila, kaya doon ako nagulat. Tama ba ako, Sister Sister Ross, galing ka Italy? May mga simbahan na ang may-ari, tao. Kaya may simbahan din, na kapag wala na nagsisimba, ikino-convert nila para maging mga tindahan, maging mga pub house, bar, tama? Doon ako nakakita ng gano'n, may may-ari ang simbahan. Sabi ko, sa amin kaya sa Bataan, magpatayo din ako ng sarili kong simbahan. Pero hindi yun Bakit walang nagsisimba? Kasi nga, yung pananampalataya, hindi na isalin ng magulang. Yun ang problema. Kinuwento ko sa inyo na bakit ang mga Israelita mula nung panahon ni Jose, nadala yung pananampalataya kay Yahweh hanggang sa panahon ni Moses. Bakit? Kasi yung mga magulang nila isinalin, pasalin ang pasalin, yung natutunan nila na mga aral ni Yahweh. So, sa mabuting balita, pag binasa mo ang Bible, makikita mo sa Book of Genesis, nang mamatay si Jose, isa lang ang kanyang tagubilin. Na hanggat maaari, ang kanyang katawan, ang kanyang buto ay mailibing saan? Sa lupang pangako. Ilang daang taon ang lumipas sa panahon ni Jose at panahon ni Moses. At nadala nila hanggang tumawid sila dun sa dagat na hinati, yung buto ni Jose. At siya ay nakarating. Na-fulfill yung dream ni Joseph the Dreamer na siya ay mailibing yung kanyang buto saan? Sa Promised Land. Diba? Bakit? Kasi yung pananampalataya mula pa sa panahon noon ni Jose ng mga Israelites kay Yahweh, pasalin sa mga anak. Siguro sinasabi ng magulang, mahalin ninyo si Yahweh, paglingkuran nyo si Yahweh. Diba? Kaya mula noon, yung sinabing yun ng magulang, dinala nila. Kaya pati buto, dala-dala din nila. Kasi iyon yung humiling na siya ay malibing sa Promised Land. Nangyari ba? Nalibing ba siya? Brother Job, magaling ka sa Bible. Nalibing ba? Oh, very good. Talaga, nalibing nga si Jose doon sa Promised Land. Ilang daan taon ang lumipas mula sa panahon niya nang siya ay mamatay. Now, tandaan natin, brothers and sisters, we cannot live alone. Kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang kapatiran at ministering tulad nito. Bakit tayo nandito sa ministry? Sapagkat ito po ang training ground natin.
Tayo ay mga warrior. Sabihin nyo nga, ako ay warrior. Ako ay warrior. Tigasan nyo. Ako ay warrior. Bawat isa sa atin, mga warrior. Kaya dapat ngayon, matatatag na kayo. Hindi konting pagsubok, nguy. Ha? Kasi mga warrior. Sabihin nyo ulit, ako ay warrior. Ako ay warrior. At dahil ako ay warrior, kasama ko ang Diyos. Ako ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Praise God. Kasama natin ang Diyos. Di ako Di ako mangangamba. mangangamba. Di Di ako ako mababalisa. mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa ilog. Tumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy. Di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako Di ako mangangamba. mangangamba. Di ako Di ako mababalisa. mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako Di ako matatakot. matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa ilog. Tumaan man ako sa iyo. Di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy. Di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mangangamba. Di ako Di mababalisa. ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. 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 Kasama natin ang Okay, upo ulit tayo. Ano yung una? Natandaan nyo ba? Ako, hindi ko na nga natandaan sa dami. Una, gawin natin ang pagkakawang gawa na puno ng pag-ibig. Ikalawa, dapat maunawaan natin na sa buhay na ito, ang totoong mahihirap ay yung taong na-neglect ng lipunan at yung mga taong hindi katanggap-tanggap. Ikatlo, hanapin natin ang kabuluhan ng buhay sa pinakamahihirap na mahihirap. Ayun, medyo matindi-tindi yun pinakamahihirap na mga mahihirap. Brothers and sisters, ang tao na walang-wala, kapag may nagmahal sa kanya at nagpahalaga sa kanya, ite-treasure niya yan. Naniniwala kayo doon? Kapag may nagpahalaga sa inyo, kahit konti lang, na ginawa kayong espesyal, pahahalagahan mo rin. Bakit? Kasi kapos ka. At dahil kapos ka, mayroong nagpuno sa'yo. At dahil may nagpuno sa'yo, yung nagpuno na yon ngayon, hindi mo yon bibitiwan. Hindi mo yon iiwan. Sa gawain ng Panginoon, dahil napagkatiwalaan ka ng isang task, ng isang bagay na hanggang ngayon ginagawa mo, mula nang ikaw ay binigyan ng tungkulin na yon at inakap mo ang tungkulin, mula noon hindi mo iniwan yung nagbigay. Bakit hindi mo iniwan? Kasi siya'y nagtiwala. Binigyan ka dahil kapos ka, pinagtiwalaan ka dahil kapos tayo. Kaya sa kabila ng pagiging kapos, hindi tayo tumitigil ng paghingi sa Diyos kasi ang Panginoon nagtitiwala pa rin sa atin kahit nagkakasala tayo. Brothers and sisters, bakit ang Panginoon kahit na lagi tayo nakakagawa sa Kanya ng pagkakasala, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos? Bakit? Kasi alam ng Panginoon kapos tayo. At dahil kapos tayo, kinaawaan tayo. At dahil kinaawaan tayo, tayo yung mga pinagtiwalaan ng Diyos ng kakayahan.
Kasi alam nyo po, kapag ikaw ay mahirap, sino dito galing talaga sa yung poorest of the poor? Yung talagang nung araw, nagdidildil na lang kayo ng asin. Sino yung dumaan sa gano'n? Meron ba? Totoo yan. Yung talagang wala kayong makain. No? O, dumaan yan. Dumaan talaga. Yung iba nga, puro kangkong na lang ang kinakain, nagmukha ng baboy. Ngayon, ang kumakain ng kangkong, baboy na lang. So, nung araw, kangkong din kinakain ng baboy, nakikijoin siya. So, baboy, kangkong, ikaw din kangkong. Wala kang makain ay. Puro talbos, talbos, talbos. Lahat ng pwede mong talbusan, pati saging na puno, tinalbusan mo na. Kasi wala kang makain, di ba? Alam mo, pag wala kang makain, ako nung araw, pagkain ko, puro chicharon. Totoo naman yun na. Bibili ka doon sa plaza ng chicharon, ulam na yun. Ulam na. Medyo social pa yung chicharon, ano? Pababain natin ng konti. Isaw. Inuulam ba kropek? Kasi nung araw, pag tanghali, ang pagkain namin, mga kangkong, mga ganyan. Pagdating ng gabi, ang kinakain namin, murkon, embutido, hamonado. Tinatawag na, mahirap sa tanghali, mayaman sa gabi. Hindi, joke lang. Mahirap talagang buhay nung araw. Buti nga ngayon, alam nyo, masuswerte tayo. We are very blessed. Bakit tayo blessed? Dito nakakain mo lahat. Mamaya, birthday pa ni Sister Ann, ang daming pagkain. Hindi ka ba nabe-bless nun? Yung hindi mo dati nakakain sa Pilipinas, pagdating mo ng Doha, nakakain mo na. Di ba? Di ba? Di ba? Happy birthday kay Brother Perdi. Nandito ba si Brother Perdi? Linggo. Magka-birthday sila ni Sister Ann? Hindi, Sabado siya. Sino pa may birthday ngayong buwan na to? Anong date ka, Brad? Bukas ka rin. Okay. Sino pa? Mamaya. Ayan, council. Pagdadasal natin mamaya lahat ng may birthday. Na lahat ng may birthday, pagpalain ng Panginoon. At huwag nang kumain ng kangkong. Amoy, masarap ang kangkong, ha? Pag nagsigang ako, nakain ako noon. Minsan nga, pag kami nagsisigang, si sister, yung mga kasama ko sa bahay, pati yung malalaking ganun ng kangkong sinama na, sabi ko, alam mo, talbos lang sinasama dyan. Halatang halata mo yung hindi marunong magluto. Ginagawa kang baboy, lahat sinalpak na lang ng kangkong doon. Pati bulok na kangkong nandoon ng lahat. So, balik tayo sa topic natin. Napunta tayo sa kangkong. So, mahirap. Kapos. Kapag ikaw ay mahirap sa pinakamahirap, alam mo ang pakiramdam ng walang-wala. Alam mo yung pakiramdam ng mahirap na mahirap. Yung iba kasi ngayon walang-wala dahil puro utang. Kaya pag magbabayad ka, wala na natira sa iyo. Ibinayad mo na sa utang, patay. Bakit ganon? Kung kailan tayo nag-abroad, doon tayo nagpupuro mga utang. Napapansin nyo ba yan? Parang pag tumaas ang demand ba ang tawag doon? Pag tumaas ang supply, tumataas din ang demand. Ganun ba yon? Dati, pakropik-kropik lang daw si Sister Kate. So, alam ng mahirap, ang pakiramdam ng mahirap at walang-wala. Lalo na kapag nanghihingi ka na lang dahil wala ka. Pero ako po ay blessed. Kasi, yung nanay ko, nagtrabaho yan 25 years. Pero sabi nung kanyang pinagtrabahuhan, itong matanda na sabi niya, alam mo kung ano ang gustong-gusto ko kay Upe? Upe kasi tawag sa kanya. Alam mo kung anong gusto ko kay Upe? Si Upe, ang bukod tangi nagtrabaho sa akin na kailanman hindi ko narinig na nang hingi. Kasi may ibang trabahador, hingi ng hingi. May ganun, di ba? Yun lagi, pahingi ng ganito. Ay, ma'am, ang ganda naman niya. Akin na lang yan. Yung may hilig sa ganon. Mahilig sa hingi, mahilig sa pasube. Maraming ganyan. Diba? Meron naman talaga iba, matigas na yung muka.
Puro hingi. Pero ang nanay ko nakakatuwa ang feedback. Sabi, never ko yung narinig na ng hingi. Binibigyan mo na, tumatanggi pa. Sarap pakinggan ng ganun, ano? Binibigyan mo na, tumatanggi pa. Kaya dati, binibigyan ka na ng ulam, ayaw niya kunin. Ganun yung mga anak, ha? Kasi para ikaw nananakam doon sa binibigay. Tsaka pag tayo'y walang-wala, pag tayo mahihirap, talagang pag may nakikita ka maganda doon sa kapitbahay mo, parang gusto mo, meron ka rin, Diba? Tsaka, alam nyo ba sa magulang, yung pakiramdam na dahil walang-wala ka, may gusto ang anak mo, di mo maibigay. Sakit yon. Sakit sa magulang yon. Kasi wala ka talagang magawa kahit gusto mo. So, ang sabi ng tinunghayan natin sa mabuting balita kanina, nung ako'y nauhaw, pinainom niyo ba ako? Alam niyo po, hindi lang noon, hanggang sa panahon ngayon, marami ang taong, pag tinignan natin yung pinakamalalim na kahulugan ng pagkauhaw, ay talagang nauuhaw. Kaya nga may isang simbahan sa India, ipinangalan nila, nasa harap ng simbahan, ano yon? Ako'y nauuhaw. I am thirsty. Ibig sabihin, uhaw ang Panginoon sa ating lahat. Pinapasabi sa iyo ng Panginoon na uhaw siya sa atensyon mo. Bakit? Lalo sa panahon ngayon. Nung araw pa nga, halos wala kang magawa kasi walang cellphone. Pagdating ng linggo, nagsisimba ka. Pero ngayon, hindi mo magawa. Kasi ang dami mong pwedeng pasyalan, ang daming pwedeng puntahan, ang daming makaagaw ng atensyon. Uhaw sa pagmamahal mo ang Panginoon. Bakit uhaw siya sa pagmamahal mo? Kasi mas marami kang mahal kaysa sa Kanya. Mahal mo lang siya pag Friday. Mahal mo lang siya pag Sunday. Amen? May ganyang tao. O, hindi nga kayo. Maaaring ikaw yun, hindi. Pero maraming uhaw sa pagmamahal. Naalala. Amen. Diba? Pero may tao talagang nauuhaw ang Panginoon sa ganon. Kasi minsan, Sunday lang magsisimba. The whole week, wala. Nakakalimutan si Lord. Ni magdasal, nakakalimutan. Diba? Ni pumunta sa simbahan, nakakalimutan. Uhaw sa pakikinig mo. May mga taong nauuhaw sa pakikinig natin. Kasi may mga taong gusto lang palang ikwento yung sama ng loob. Gusto lang may mapaglabasan ng problema. Pero dahil hindi ka lagi available, wala siyang mapagsabihan. May ganon. 'Di ba? May mga uhaw sa mga lakaran. Yung mga paa ay kala mo ay walang ginawa kundi maglakad na maglakad. Pasyal ng pasyal. Uhaw sa kalalakad. Pero tawagin mo papuntang simbahan, tawagin mo para sa gawain ukol sa Panginoon, kinakatamaran puntahan. Totoo, hindi. Pinaparating sa atin ng Panginoon na uuhaw siya sa maraming bagay na kailangan nating punuan ang pagkauhaw na yon. So, ang Diyos, sinabi niya sa krus, ako'y nauuhaw. Maaring literal na pagkauhaw o maaring espiritual na pagkauhaw. Both of them. Pwede natin yon pagnilayan. Ikaapat, manatiling tapat sa Diyos at sa pananampalataya sa panahon ng madilim na bahagi ng iyong spiritual na buhay. Ito yung tinatawag na spiritual darkness. Kahit santo, kahit santa, dinadaanan po ang mga panahon na kung saan gusto mong bumait pero di mo magawa. Dumadating tayo sa ganyan. Gusto mong sumimba pero hindi mo magawa. Gusto mo magbasa ng Bible pero bakit hindi mo magawa? Nag-uumpisa ka palang ayaw mo na. Bakit may mga tao na pumupunta sa gawain ng Panginoon dahil gustong sumamba, pero nung magising, ang katawan medyo patang-pata dahil ito lang ang day off, pagdating dito, hindi makasamba na maayos kasi walang gana ang katawan. Bakit? Kasi naturalesa ng tao yon. Kaya po mga kapatid, huwag niyong sasabihin yung salitang, alam mo, umatin ako ng gawain ngayon, buhay na buhay ang Holy Spirit. Ha? Huwag niyo pong sasabihin yun na ngayon lang buhay. Kasi ang Holy Spirit hindi nagbabago. Sa tuwing sinasamba natin ang Panginoon, kasama natin siya. Nandito siya sa pananambahan. Ang nagbabago, yung pakiramdam ng tao. Yung pakiramdam natin.
Kaya may tinatawag tayong spiritual high at spiritual low. Pansinin po ninyo, ang spiritual high, dumadating yan normally kapag mag-a-anibersaryo. Tingnan nyo, bago tayo mag-anniversary, buhay na buhay. Pati sila, pati mga damit nila, buhay na buhay. Kung makakanta sila, kala mo may concert, buhay na buhay. Pati sayaw, buhay na buhay. Pero pag natapos anniversary, biglang tumatamlay. Normal po yun. Every spiritual high is always followed by spiritual low. Kaya nga, pag dumating ka na ng nag-i-spiritual law, kailangan mo na ngayon uling papag-alabin yung apoy. Kasi pag iyon namatay, iyon ang minsan nagiging dahilan sa tao para manlamig. Sa gawain po ng Panginoon, bakit marami na ang hindi uma-attend dito? Pero dati kung makapag-praise and worship dito, may pasigaw-sigaw pa. May panginig-nginig pa, biglang, ganoon, biglang hinimatay. Ha? Meron ngang iba, pupunta lang dito para mag-share. Para ipagyabang na siya ay, yun na yun. Alam nyo na yun. Pero nagulat ako, minsan lang umaten. Tumayo pa dito sa harap, tas nawala na kinasunuran. Maraming ganon. Bakit kaya hindi sila nagpapatuloy? Ha? Kayo na makakasagot nun. Pero ako kasi simple paniniwala ko. Ang taong talagang binago ng Panginoon, nandun yung continuity of worship. At ang worship, dalawa po, may corporal, may personal. Ang ginagawa natin dito is corporal worship. Sama-sama tayo, iisang espiritu. Bukod yung individual, yung sa mga bahay-bahay, meron din tayo nun. Or yung personal natin. Diba? Pero pag tayo po may corporal worship at tayo nagsimula na sa corporal worship, kapatid, huwag niyong iwanan ng corporal. Kasi napakalaki po ng idinudulot niya sa buhay natin. Yung sama-samang pagsamba, ramdam na ramdam mo, bumababa ang presensya ng Diyos. Lalo na pag talagang dinadama mo yung iyong pagsamba, minsan may umiiyak. Minsan may talagang di mo ma-feel kung ano yung nararamdaman mo. Minsan may nakakakita raw ng kalapate. Sari-sari ang nakikita sa balintataw kapag sila ay sumasamba. Bakit? Kasi yung espiritu mo overwhelmed sa ginagawa mong pananambahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero nararanasan din natin minsan na kahit magdasal tayo, parang antamlay. Kahit magdasal tayo, parang hindi tayo nagdasal. Pero kahit ganun ang nararamdaman natin, magdasal ka pa rin. Manalangin ka pa rin. Kasi talagang dumadaan tayo sa ganun. Dumadaan tayo. Bawat isa po sa atin, dumadaan sa spiritual dryness. Now, anong antidote para matapos yung spiritual dryness sa buhay natin? Lagi nating hingin ang grasya ng Diyos na bigyan tayo ng nag-aalab na espiritu sa pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Only the Holy Spirit can revive us. Only God can revive us. Siya lang ang po pwedeng makapagpanumbalik ng nawawala. Amen? Amen? Kaya kapag nawawala na yung pakiramdam mo, minsan nawawala na excited ka na umaten sa gawain. Minsan may ganyan tayo, di ba? Pag nag-uumpisa, excited ka, ay, gawain na. Nung araw nga, may kapatiran tayo na pag magbe-biyernes na, tuwan-tuwa. Naalala mo yun, Sister Jinky, ano? Nahahalata ko, ilang taon na tayo sa gawain, ano? Tatandaan niya. Pag magpa-Friday na, halimbawa, Miyerkules, masipag daw yung matanda sa kalalaba. Laba dito, laba doon. Kasi dala siya ng mga anak niya dito. Laba-laba, lahat ng lalaban, pati kurtina yata, nilalaban. Kasi magpa-Friday na. Pero pagdating ng Sabado, tamlay na tamlay daw siya hanggang Martes. Bakit? Kasi nasasabik sa gawain. Nasasabik sa salita ng Diyos. Di ba nakakatuwang tingnan na tayo ay may kasabikan sa gawain ng Panginoon? Kasi muli tayong kakatagpuin ng Diyos. So kapag nawawala yung godly spirit sa buhay natin, ang susunod na papasok sa buhay mo nun, evil spirit na. Kaya to maintain the godly spirit, kailangan manatili ka sa ginagawa mo. Kaya mahalaga po ang pananatili. Hindi yung uusbong mawawala. Uusbong mawawala. Ending mo, bansot. Pag mawawala. Ganun nangyayari sa yung espiritu, taas, bababa. Kaya mahalaga po na araw-araw, pahalagahan natin ang ginagawa nating pananalangin. Every day you pray the rosary. Sa Monday ba ang birthday ni Mama Mary? 8? Monday.
magpabook ka ng kwarto. Nakalimutan ko, di ba, every birthday ni Mama Mary, meron tayong rosary, special rosary night. So para sa Monday, tayo ay sama-samang manalangin kay Mama Mary. Noong isang araw, inayusan namin yung karosa ni Mama Mary. Akala ko kaganda-ganda ng aming aayusang santo. Yung pala ganun kalaki. Nandun, nakita yung sa loob ng simbahan, ganun kalaki. Sabi ko, ano ito? Parang murkon. Kasi binalot-balot pa ng ganun. May tali parang murkon. Parang baby. Kakatuwa. So, ang pinakamalakas po, brothers and sisters, na bantay natin kapag nanghihina yung espiritu natin, mga anghel ng Panginoon. Nagdadasal ba kayo sa mga anghel de la guardia nyo? Dapat yan every night. Kukumustahin nyo sila. My dear guardian angel, how are you? Ganyan. Ako kinakamusta ko yan bago ako matulog. After ko magdasal, paghiga ko na, kakausapin ko yan, guardian angel. Kumusta maghapon natin? Hindi ata tayo pumaldo ngayon Ganon. Kakausapin mo yung guardian angel mo. Importante po yun. Kasi kasama mo yan sa paggawa, sa paghahanap buhay. Kasama mo yan lagi. Lahat ng oras, pati pagtulog mo, binabantay. Kaya nga ang pangalan, guardian. Ibig sabihin, guardia, bantay. Bawat isa sa atin may guardia. Meron tayong guardian angel. Sa akin, di isa, 4. 4 daw sa akin may nakakita. So, nung ako po'y nagpunta ng Italy, kinukwento ko nga sa kanila sa labas kanina. Nang magpunta ako ng Italy, mayroon po akong napasyalan doon. Oo. Ikaw late ka kasi pumasok, di mo alam, 12:30 na ako pumasok. Nung nagpunta ako ng Italy, may hindi tayo napuntahan noon nung last. Pero yung pangalawa bago tong huli, after ko kay Padre Pio, dinala ako ni Sister Lucci doon sa taas ng bundok. Kala ko doon ko gagawin ang unang himala, hindi pala. So dinala ako doon sa taas ng bundok. Pagdating sa taas ng bundok, ako po ay pinalakad pababa. Puro hagdan, pababa. Siguro ang taas ng tuktok hanggang baba, kung bababain mo tong ground floor do sa ibaba, 3 taas nito. Ng building na to. 3, pagpatong-patong, ganun kataas. Hanggang ako po'y pinababa. Pagdating sa baba, ako po'y paaakyatin. Diyos ko, nung umaakyat na, hindi na namin malaman ni Sister Carmela kung ano bang gagawin namin. I miss you, Sister Carmela. Kasama ko siya noon. Ang tawag nila doon is the Cave of Michelangelo. Cave of Michelangelo. Hindi ko alam nung kung ano yung Michelangelo. Yung pala, si Archangel Michael. Hindi ko siya na-appreciate talaga noon. Pero lately na lang, noong nakaraang mga araw, may napanood ako sa TV. Na yung lugar pala na yun talagang pinupuntahan. Bakit? Kasi sa buong mundo, walang simbahan na consecrated na hindi ikinonsecrate ng bishop. Okay? Hindi siya kinonsecrate ng bishop. Yun lang pala ang bukod tanging simbahan o sanktuaryo na ang nag-consecrate mismong si Archangel Michael. Siya pala. Kaya pala yun dinadayo, pero napakaganda po ng lugar. Babababaan, i-search nyo yan sa YouTube. The Cave of St. Michael in Italy. Baba kang ganon. Pagdating mo sa baba, kasi pala nung araw, meron daw isang tao na hinahabol yung kanyang alaga. Bupalo ata yung hinahabol, kung baka o ano yung kalabaw. Napunta doon sa baba na iyon, sa gubat. Ngayon, nung in-strike niya yung araw, dahil may nakita siya, yung araw bumalik siya tinamaan. Kaya nagpunta siya sa bishop, nanalangin siya, ganyan-ganyan. Sabi ng bishop, ikaw consecrate natin. Magdadasal tayo doon sa lugar kung anong masamang espiritu meron doon, paaalisin natin. Ngayon, sa katagalan ng lugar, nagulat sila, nagpakita si Archangel Michael, San Miguel. Nagpakita si San Miguel at sinabi niya na lahat ng pupunta sa lugar na yon ay gagaling. So siya ang magiging protector, ganyan-ganyan. Marami siyang pinangako. At doon sa putik mismo, sa putik ng burol, mayroong paa. Doon tumapak si Archangel at yung paa niya nag-footprints. Dahil nga hindi ko naman inintindi, dahil di ko alam talaga istorya nung panahon yun. Basta ka ba naman dalhin doon hating gabi, mag-aalas 7, madilim. Yung pala istorya. Yung nagsama din naman,
Sabi ko, ano po istorya niyan? Ay, maganda istorya. Puro maganda. Pero di ko alam, hindi naman niya maikwento kung ano yung maganda. Puro maganda, lahat maganda. Kahit di ko naman alam. Dito lang lately ko nalaman na yun lang pala ang bukod tanging kinonsecrate ng anghel, hindi ng bishop. Imagine mo, sabi ko, sana pagkaloob ng Panginoon, makabalik ako uli doon. At nandoon pala yung footprints, hindi ko naman nakita kasi nga wala akong interest. Ang inintindi ko kasi yung hagdanan. Dahil hindi lang siguro 1,000 stairs yun mula doon sa kalalim-laliman na kayo nung sabi, aakyat, wala pong elevator. Ay, wala po. Sacrifice tayo. No? Akyat naman akong ganun. Ha? So, ang mga anghel na yan, sila ang nagbabantay sa atin. Sila ang nag-guard sa atin. Kaya, kung may pagkakataon na tayo'y natutokso, tawagin niyo ang anghel. Sabihin niyo, San Miguel Arcangel, tulungan mo ako na mapaglabanan ko ang tukso. At nakatitiyak ako, walang tumawag sa anghel at humingi ng kanilang proteksyon, gabay, tulong na hindi nila sinamahan. Lalo na pag malakas umemen. Kaya ang pinakamatibay na bantay natin sa buhay, sino? Mga anghel ng Panginoon. Ikalima, gawin nating pundasyon sa lahat ng ating ginagawa ang paglilingkod at buhay espiritual, ang mabisang pananalangin. Always equip yourself with prayer. Bakit? Kasi po ang tangke ng tubig, kapag po yan ay walang laman, wala yang ibubugang tubig. Pero kapag maraming laman yung tangke, malakas ang flow ng tubig kasi may nanggagaling sa kanya. Ganon din ang buhay spiritual. Kapag kulang ka sa dasal, kulang ka sa panalangin, mahina ka. Kasi wala kang ibuga. Pero kapag madadasaling kang tao, mayamang ka. Kaya di ba sabi, kung nasa ng iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Bakit si Sister Arsenia, kung mapapansin nyo, naging buhay na niya ang pananalangin? Kasi yun ang kayamanan niya. Yun ang kayamanan niya, yung dasal, yung tumulong para ipagdasal ka. Diba? Ang sarap ng taong ganon, yung ang buhay mo puro dasal, puro ka panalangin. Ibig sabihin, walang nababakanting lote sa buhay mo. Kasi pag ang buhay mo may bakanting lote, kulang ka sa dasal, madali kang pasukin ng kaaway. Kaya, sa gawaing tulad nito, mga kapatid ko kay Kristo, bakit tayo lagi nananalangin? Kasi dito pader natin ang panalangin. Sa tuwing tayo'y nananalangin, yung mga palaso ng kaaway, hindi nakakapasok yan sa buhay natin. Kasi may protection tayo galing sa Panginoon. Kaya ito po ang bakod natin. Ang gawain ng Panginoon ang nagsisilbing bakod. Kaya yung pumapasok dito, pinoproteksyon na ng Panginoon. Amen? Protektado tayo. Hindi lang sa germs na pwedeng patayin ng safeguard, kundi safeguard talaga tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Kasi hindi natin alam, kapag hindi tayo protektado ng panalangin, minsan yung demonyo, tayo na pala ang pinapasok. Tayo na ang inaatake. Ang worst pa doon, hindi mo alam, yung katabi mo mukhang mabait, yung pala may sapi na ng demonyo. May ganyan. Kala mo bait-bait pag tinanong, sister, ngingiting ganon. Nako, may sapi ka. Minsan marami sa atin may mga sapi. Totoo yan. Kala mo katabi mo, ang gwapo-gwapo niyan. Nako, may sapi minsan yan. Kaya kapag tayo po ay dinidemonyo, tawagin natin ang mga anghel. Mga anghel ng Panginoon, tulungan mo kami. Nakakita ka ng tao mo kasi nasabi, anghel ng Panginoon, palayasin mo sapi nito. Ang asawa kong to sinasapian. Naku, pag nabatuhan ka dyan. So, bawat isa sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, nagiging kontrol ng demonyo ang buhay natin kapag bakante tayo. So, tularan natin yung mga tinukoy ko kanina. Sana dumating yung panahon na pag umuwi tayo ng Pilipinas, magkaroon tayo ng misyon sa buhay natin, lalo na sa mga kaawa-awa. Ako, sinabi ko na sa inyo noon pa, di ba? That is one of my dream. Na pagtanda ko, mag-aalaga ako ng maraming bata, natuturuan kong mag-grocery. Na tuwing Sabado, pupunta sila sa bahay ko, magdadasal. Sarap ng ganon, yung bago ka umalis sa mundong ito, may kabuluhan ng lahat ng bagay.
Sana wag nating hayaan na pag-alis natin sa mundong ito, pag tinanong tayo ni Lord, nagutom ba ako, nauhaw, ginawa mo ba sa akin to? Wala tayong maisagot, nga bells. Sana maisasagot natin, Panginoon, naglingkod ako sa iyo sa pamamagitan ng aking kapwa. Amen? Amen? Ano pa ang gusto nyo? Awat na. Panginoon, ikaw ang maghari sa buhay namin. Lagay ang kamay sa tapat ng puso at awitin natin to bilang panalangin. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito, Panginoon. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari, O Diyos. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y Question. Bakit kaya sinabi ng Panginoon doon sa mabuting balita na yung lahat ng gagawa noon, yung pagpapakain, pagpapainom na sa Kanya ginawa, ay magkakamit ng buhay na walang hanggan? Bakit kaya niya sinabi yon? Dahil ba nagpainom ka, may buhay na walang hanggan ka?
Dahil ba may ginawa kang mabuti, buhay na walang hanggan? Dahil ba doon? Ha? Hindi. Hindi. Pero ang sabi niya, pag ginawa mo yon, ginagawa mo sa Kanya. At dahil ginawa mo sa Kanya, siya ang magliligtas sa'yo. Kita ninyo? Kaya doon papasok yung sinasabi ni St. Paul na hindi tayo na ililigtas ng mabubuting gawa. Ang nakapagliligtas sa atin ay ang grasya ng Diyos. Kasi pagdating ng oras ng kamatayan, haharap ka sa judgment seat of Christ. Kaya ang kaligtasan ay dahil kay Kristo. Kasi si Kristo ang sasagot sa iyo. Kumbaga, napapawalang sala ka, nagiging malinis ka, nagiging banal ka dahil sa kalinisan ni Kristo. Kaya kapag tumingin ng Diyos Ama, ang nakikita niya hindi ikaw na marumi, hindi ikaw na dating nagkasala, ang nakikita niya yung kalinisan ng kanyang anak. Kasi sinabi ng Panginoon, sagot kita. At bakit ka sinagot ng Panginoon? Kasi nung nangailangan siya sa buhay na ito, sa mundong ito, sa pamamagitan ng kapwa-tao, dinamay at kinahabagan mo siya. Kaya ang Diyos, mahahabag din sa'yo. Taas natin mga kamay natin. Nalangin tayo. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo kaming tinamnan ng iyong salita. Salamat sa iyong mabuting balita na patuloy mong pinauusbong, pinagyayaman sa aming buhay. At nawa sa pamagitan ng mga salitang aming narinig, mapagtanto namin na sa dulo ng buhay na ito, kami po ay haharap sa iyo. Panginoong Jesucristo, sa pamagitan nawa ng iyong grasya at habag, tulungan mo kami na maisakatuparan namin ang aming misyon sa buhay na ito. Ang maglingkod sa iyo, ang tulungan ka, ang bigyan ka, ang damayan ka sa pamagitan ng aming kapwa. Salamat din po sa pagkakataong ipinagkakaloob mo kung kami man po ay nakakatulong sa iba. Salamat po, Panginoon, at tinihiling din namin na pagkalooban mo kami ng maraming biyaya sa buhay na ito, material na bagay man o espiritual, upang magamit namin ito sa pagtulong sa iba. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihat, karangalan, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Mga prayer requests, tsaka mga bagay na nais nating panalangin, taas na natin. Okay, taas na natin kamay natin. Sabihin natin, Panginoong Jesucristo, sa iyong mga kamay, ipinagkakaloob ko ang aking mga kahilingan, ang aking mga daladalahan sa buhay, ang aking puso, ang aking handog. Pagpalain mo pong lahat ang hawak ng aking mga kamay na maging daluyan ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala at mga answered prayer. At ang katawan kong ito ay pagalingin mo po sa lahat ng aking karamdaman. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at para nun sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, datiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O Maria, ipinaglihing walang sala. Ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Okay.